sa ilalim ng isang payak na kubong nakatayo sa gilid ng ilog sa probinsya. Doon lumaki si Lara, kasama ang kanyang baldadong tatay, si Mang Goryo. Dahil sa isang aksidente noong kabataan ni Mang Goryo, hindi na nito magamit ang kanyang mga binti. Kaya't ang tanging ikinabubuhay ng mag-ama ay ang kanyang pagtatahi. Ang kanilang bahay ay maliit, gawa sa kahoy at pawid. Halos mabagsakan na ng ulan sa tuwing tag-ulan. Ngunit dito nagsilbing tahanan ng kanilang munting pamilya. Umaga pa lamang, maagang bumangon si Lara upang asikasuhin ang lahat ng kailangan sa bahay bago pumasok sa palengke. Hindi nakapagtapos ng elementarya si Lara dahil kailangang alalayan ng kanyang tatay sa araw-araw. Sa murang edad, natuto siyang magtinda sa palengke at magdala ng mabibigat na gulay, isda at karne upang kumita para sa kanilang kakainin araw-araw. Siya ang sumusubaybay sa kanilang mag-ama mula nang iwan sila ng kanyang nanay. Isang umaga, habang nagluluto si Lara ng agahan, nagsalita si Mang Goryo mula sa kanyang lumang upuan sa gilid ng bintana. Pasensya ka na anak kung hindi lang dahil sa kalagayan ko. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganito. Kung narito lang sana ang nanay mo. Ngumiti si Lara habang hinahanda ang kanin. Pa, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Wala naman po kayong kasalanan. Sa katunayan nga po niyan, ako pa po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil napalaki niyo ako ng maayos. Napatitig si Mang Goryo sa kanyang anak at napabuntong hininga. Napakabait mong bata, Lara. Pero naiisip ko, hindi ko yata naibibigay sa iyo ang tamang buhay. Dapat ngayon nag-aaral ka. Hindi nagbubuhat ng mabibigat sa palengke. Umupo si Lara sa tabi ng kanyang tatay at iniabot ang tasa ng kape. Pa, masaya po ako sa ginagawa ko. Kung hindi ko po kayo tutulungan, sino po ang gagawa nun? Hindi nyo kasalanan ang nangyari at hindi ko rin po iniisip na pabigat kayo sa akin. Tayong dalawa lang po ang magkasama ngayon kaya dapat magtulungan po tayo. Nakita ni Lara ang lungkot sa mga mata ng tatay niya. Malaki ang pangarap ni Mang Goryo para sa kanyang anak, ngunit tila napako na sa lupa ang lahat ng pangarap nilang mag-ama mula nang lisanin sila ng kanyang nanay. Hindi na bumalik pa ang babae matapos sabihin na hindi na niya kaya ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Mang Goryo. Pero anak, tuloy ni Mang Goryo habang tinatanaw ang kanilang lumang bubong. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humingi ng tawad sa iyo. Bata ka pa lang, alam kong hirap ka na. Di mo man sinasabi, nakikita ko naman. Napatingin si Lara sa labas ng bintana at tila bumalik ang alaala ng kabataan niya noong madalas siyang tuksohin ng mga bata sa paaralan. Ayan na si Lara anak ng baldado, sabi ng isa habang ang iba ay nagtatawanan. Bakit ba lagi kang tumutulong sa tatay mo? Hindi ka ba niya binibigyan ng oras para maglaro? Tanong ng isa pang bata. Ngunit hindi iyon pinansin ni Lara noon. Sanay na siya. Imbis na magalit, tumatahimik siya at iniisip na walang ibang makakaintindi sa sitwasyon nila maliban sa kanila ng kanyang tatay. Balik sa kasalukuyan. Ngumiti si Lara sa kanyang tatay. Pa, noong bata po ako, madalas akong tuksuhin pero hindi ko po yun iniinda. Mas mahalaga sa akin na makapiling ko kayo kaysa maglaro o sumama sa iba. Muling humigpit ang hawak ni Mang Goryo sa kanyang tungkod. Alam niyang isang mabigat na sakripisyo ang ginagawa ng anak para sa kanilang dalawa. Kaya't sa tuwing makikita niyang nagpapahinga si Lara mula sa pagod ng pagtatrabaho, hindi niya maiwasang magdalamhati. Maya-maya habang hinuhugasan ni Lara ang mga plato, may naalala siyang itanong sa kanyang tatay. Pa, gusto ko sanang dagdagan ng oras ko sa palengke. Tinutulungan ko na po si Aling Minda sa kanyang pagtitinda ng prutas. Kung maayos naman po ang kita, baka pwede po nating madagdagan ng mga gamot ninyo. Tumango si Mang Goryo. Bagamat halata sa mukha nito ang bigat ng kalooban. Kung yun ang gusto mo anak, pero sana'y wag mo naman pabayaan ang sarili mo. Baka sa sobrang dami na ng ginagawa mo, ikaw naman ang magkakasakit. Ngumiti si Lara at muling nagluto para sa kanyang tatay. Wag po kayong mag-alala pa, alam ko po ang limitasyon ko. Ang mahalaga sa akin, may naiaambag ako sa bahay na ito. Sa araw-araw na pagkakaisa ng mag-ama, unti-unti nilang nilalampasan ang hirap sa buhay. Bagamat kapos sa pera, hindi nawawalan ng ngiti si Lara. Siya ang nagsisilbing liwanag sa madilim na buhay ni Mang Goryo.
isang anak na handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Bago umalis ng bahay, tinapik ni Lara ang balikat ng kanyang tatay at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga gamit. Pa, alis na po ako ha. Babalik ako mamaya bago maghapunan. O sige, mag-ingat ka anak. Tugon ni Mang Goryo. At huwag kang magpapaabot sa gabi. Mahirap na. Mahirap pa naman yung daan natin dito. Opo pa, huwag po kayong mag-alala. Sagot ng babae. Habang naglalakad si Lara patungo sa palengke, dama niyang mabigat man ang buhay, hindi siya kailanman magdadalawang isip na ipagpatuloy ang kanilang laban. Sa murang edad, natutunan niyang ang pamilya ay hindi batayan sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa tindi ng pagmamahal at sakripisyo para sa isa't isa. Sa ganitong araw-araw na pagkayod at pag-aasikaso, hindi niya namamalaya na may darating na pagbabago sa kanilang tahimik na buhay na magpapatibok sa kanyang puso ng takot, tanong at lihim na hindi pa niya lubos na mauunawaan. Habang abala si Lara sa pagtitinda ng mga pruta sa palengke, hindi niya napansin ang isang binatang malapit nang lumapit sa kanya. Si Mark, isang kargador sa pamilihang iyon, ay kilala sa kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanyang matipunong pangangatawan, kundi dahil sa kanyang reputasyon bilang isang chick boy. Laging may ngiti sa kanyang muka at maraming kababaihan ang nabibighani sa kanyang lakas at karisma. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang estilo, lalo na ang mga tahimik at seryosong tulad ni Lara. Isang araw habang naglalagay ng mga saging sa kanyang tindahan, napansin ni Lara si Mark na nakatayo sa gilid. Tila nagmamasid at nag-aalangan. Nagpakawala ito ng isang mahinang ngiti bago magsalita. Lara, pwede ba kitang tulungan dyan? Mukhang mabigat ang mga dala mo eh. Bahagyang nagulat si Lara sa alok ni Mark, ngunit alam niyang sanay na siya sa mabibigat na gawain. Tumango siya ng magalang ngunit may distansya. Salamat Mark, pero kaya ko naman na po to. Abala na siguro kayo sa trabaho ninyo dyan. Natawa naman si Mark at sumandal sa poste. Ipinapakita ang kanyang malapad na mga bisig. Wala to, madali lang naman ako maubusan ng kargamento. Malakas naman ako kaya sabihin mo lang ha kung kailangan mo ng tulong. Ngumiti si Lara ngunit hindi ito nagpadaig sa mapang-akit na tono ni Mark. Alam niyang hindi siya tulad ng mga babaeng mabilis mabighani sa lalaki. Sa isip niya, wala siyang oras para sa mga bagay na hindi makakatulong sa kanila ng kanyang tatay. Minsan pa, narinig niyang tinatawag na playboy si Mark ng mga babae sa palengke. Hindi naman ito itinatanggi ni Mark at tila isa pa itong pinagmamayabang ng binata. Habang iniaayos ni Lara ang mga paninda, muling nagsalita na naman si Mark. Alam mo, matagal na kitang pinagmamasdan. Bakit kaya hindi mo subukan na ilaan naman ang oras mo sa sarili mo? Hindi yung puro trabaho ka lang, di ba? Sabi nito habang nakangiti, tila sinusubukang magbigay ng payo. Bahagyang napatigil si Lara at napabuntong hininga. Salamat sa concern mo Mark, pero hindi ako tulad ng ibang babae na may oras para sa sarili. Kailangan kong unahin ang tatay ko. Wala akong panahon para sa mga bagay na yan. Alam ni Mark na seryoso si Lara, ngunit hindi ito basta-bastang sumusuko. Alam ko, pero minsan, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Ang mag-relax o baka naman, sabay kindat niya. Subukan mong bigyan ng pagkakataon ng ibang tao. Sabay turo sa puso ni Lara. Diretsong tumugon si Lara. Pasensya na Mark, pero hindi talaga ako interesado. Maraming salamat sa pag-aalala mo pero kailangan ko pang magtrabaho. Napatigil si Mark. Medyo nabigla sa matigas na tugon ni Lara. Hindi ito sanay na tanggihan. Lalo pat madalas ay madali niyang napapapayag ang mga babaeng kinakausap niya. Pero sa harap ni Lara, tila iba ang sitwasyon. Tumalikod si Lara at itinuloy ang pagbebenta ng kanyang paninda habang si Mark ay tahimik na naglakad palayo. Sa kabila ng pagtanggi ni Lara kay Mark, hindi nito napigilan ng pag-iisip. Madalas, kapag nakikita niya ang mga batang naglalakad papuntang eskwela, may kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso. Naaalala niya ang mga araw na sanay siya rin ay nag-aaral, kasama ng mga kaklase. Natututo ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit matagal niya niyang tinanggap na hindi para sa kanya ang ganoong buhay. Kailangan niyang magsakripisyo para sa kanyang tatay at yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ano kayang pakiramdam na pumasok sa eskwela? Matuto, makipaglaro sa mga kaklase,
Tanong ni Lara sa sarili habang pinagmamasdan ng mga estudyanteng dumadaan sa harap ng kanyang tindahan. Ngunit sa bawat tanong na pumapasok sa isip niya, alam niyang hindi niya kailangang pangarapin ang isang bagay na malabo niyang makamtan. Ang realidad ng kanilang buhay ay dapat niyang pagtuunan. Sa bawat hakbang ni Lara patungo sa pag-angat mula sa kahirapan, ipinagpatuloy niya ang pagtutok sa trabaho. Isang umaga habang inaayos ang mga paninda, naisip niya na kahit paano, may pag-asa. Minsan, napapaisip siya sa hinaharap. Maaaring magbago rin ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, alam niyang kailangan munang unahin ang mga bagay na nasa harap niya. Ang kanyang tatay, ang kanilang kabuhayan at ang kanilang pag-asa na balang araw, may aangat din sila mula sa kahirapan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting natututunan ni Lara na hindi lahat ng pagkakataon ay para sa pagmamahal o personal na kasiyahan. Ang kanyang puso ay nakalaan para sa pamilya, sa responsibilidad at sa pagtakas mula sa kahirapan. Sa araw-araw na pagtatrabaho ni Lara, ang tanging nagpapalakas ng kanyang loob ay ang pananampalataya. Madalas, matapos ang isang nakakapagod na araw sa palengke, dumadaan siya sa simbahan upang magdasal. Doon niya inilalabas ang lahat ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ang pag-aalala para sa kanyang tatay, ang kanilang kahirapan at ang mga personal na pangarap na hindi natupad. Isa nga po na habang nakaluhod sa harap ng altar, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, gabayan niyo po kami ng tatay ko. Alam kong mahirap ang buhay pero hindi ko po hihilingin na ibsan niyo ang hirap. Hiling ko lamang po na bigyan niyo ako ng lakas para makayanan to. Mula sa likod, isang madre ang lumapit sa kanya. Si Regina, isa sa mga madre na matagal nang nakakakilala kay Lara dahil sa kanyang regular na pagdalo sa simbahan. Lara anak, palagi kang naririto. Napakasipag mo sa trabaho mo pero huwag mong kalimutan na alagaan din ang sarili mo ha? Paalala ng madre habang mahinang tinatapik ang balikat ni Lara. Ngumiti si Lara at tumayo. Sister, mabuti na rin po at may simbahan. Dito ko po nahahanap ang kapayapaan. Kung hindi po dahil sa Diyos, hindi ko po alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Sa paglipas ng mga linggo, napapalapit si Lara hindi lamang kay Sister Regina, kundi pati na rin sa mga pare at iba pang nagdarasal doon. Madalas silang mag-abot ng dasal para sa kanya at sa kanyang tatay, at nakakatulong ito sa pagpapagaan ng loob niya sa araw-araw na hirap. Ngunit dumating ang panahon na tila sinubok ng kalikasan ang kanilang pananampalataya. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa kanilang probinsya. Sa simula, akala nila ay katulad lang ito ng ibang bagyo na dumadaan. Pero mabilis na lumalakas ang ulan at bumaha sa kanilang lugar. Nagpanik ang mga tao at nagsimulang lumikas papunta sa mga evacuation center. Sa maliit na bahay ni Lara at Mang Goryo, ramdam nila ang tubig na papalapit. Tinulungan ni Lara ang kanyang tatay na mag-ayos ng mga gamit at maghanda sa paglikas. Ngunit sa gitna ng pag-aayos, mabilis na tumaas ang tubig baha. Sa takot ni Lara, nataranta siya dahil alam niyang hindi basta-bastang makakalikas ang kanyang tatay. Tatay, kailangan na nating umalis, sigaw ni Lara habang nagmamadaling mag-empake ng ilang gamit. Mahirap anak, hindi ko magagamit ang tungkod ko sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Mang Goryo, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Napatigil si Lara pero paano nga ba nila malalagpasan ito? Nang lumapit na sa kanilang bintana ang tubig, halos mawalan na ng pag-asa si Lara. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan at tila walang tigil na pag-agos ng tubig, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kanilang bahay. Lara! Mang Goryo! Sigaw ni Mark habang pilit na binubuksan ang pinto ng kanilang bahay. Nagulat si Lara, ngunit agad na binuksan ang pinto. Basang-basa si Mark sa ulan, ngunit halatang wala itong pakialam. Halika na! Kailangan na natin kayong ilikas. Ako na ang bahala sa tatay mo, Lara. Hindi nag-aksaya ng oras si Mark. Agad niyang binuhat si Mang Goryo mula sa kanyang upuan. Sa kabila ng bigat ng katawan ng tatay ni Lara, hindi iyon naging hadlang kay Mark. Pinilit niyang dalhin si Mang Goryo sa mas ligtas na lugar, habang si Lara ay sumunod sa likuran nila. Bit-bit ang ilang gamit na kanilang nailigtas mula sa lumubog na bahay. Sa bawat takbang ni Mark, naririnig ni Lara ang mabigat niyang paghinga. Ngunit hindi siya nagrereklamo ni isang beses. Sa halip, binilisan pa nga nito ang kilos upang makalayo sa lumalalim na baha. Nang makarating sila sa evacuation center, halos bumagsak sa pagod si Mark. Ngunit ngumiti ito kay Lara. Mabuti na lang at nakarating tayo.
Sa mga sumunod na araw, habang bumabawi sila mula sa trahedya, hindi maiwasan ni Lara na magpasalamat kay Mark. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na sila nakaalis ng buhay mula sa lumulubog nilang bahay. Ang dating malamig niyang opinyon kay Mark ay nagbago. Unti-unti niyang nakita ang kabutihang loob at pagiging maalalahanin ng binata. Hindi ito tulad ng inakala niya. Isang chick boy na naglalaro lamang ng damdamin. Si Mark pala ay may malalim na malasakit sa mga tao, lalo na sa kanila. Habang lumilipas ang mga linggo, mas napapalapit si Lara kay Mark. Ang mga ngiti dati hindi niya pinapansin ay nagsimulang magbigay ng saya sa kanyang araw. Sinasamahan na rin ni Mark si Lara sa palengke. Tumutulong sa pagpapadala ng mga paninda at inaalalayan si Mang Goryo tuwing kailangan nito ng tulong. Sa wakas, sa isang gabi, habang nag-uusap sila sa harap ng maliit na apoy sa loob ng evacuation center, tahimik na sumandal si Lara kay Mark. "Salamat Mark ha," bulong niya. "Hindi ko alam kung anong gagawin namin ni tatay kung wala ka." "Masaya ako na tulungan kayo," tugon ni Mark habang marahang hinahawakan ang kamay ni Lara. "At sana Lara, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na patunayan na hindi naman ako tulad ng iniisip ng iba." Ngumiti si Lara. Matagal-tagal niya niyang iniiwasan si Mark, ngunit sa gabing iyon alam niyang may espesyal na namamagitan sa kanila. Unti-unti niyang naramdaman ang paggaan ng loob niya para kay Mark. Isang damdamin na hindi niya inakalang magigising sa gitna ng lahat ng hirap na dinanas nila. At doon nagsimula ang kanilang relasyon. Ang pag-ibig na umusbong sa gitna ng sakuna. Hindi man inaasahan ngunit malalim at totoo. Lumipas ang mga buwan at lalo pang tumibay ang relasyon ni Lara at Mark. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang buhay, ang pagmamahalan nilang dalawa ay naging tila kanlungan ng kasiyahan at pag-asa. Madalas silang magkasamang pumunta sa palengke, nagtutulungan sa mga gawain, at minsan pa ay nagdarasal sa simbahan bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap nila. Pakiramdam ni Lara ay unti-unting bumabawi ang kanilang buhay. Kahit papaano, sa tulong ng pag-ibig at suporta ng isa't isa. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng kanilang magandang pagsasama, may isang taong lihim na naiinis kay Lara. Si Maria, ang nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante sa bayan. Si Maria ay kilala bilang isang dalagang may kaya. Palaging maganda ang bihis at may mga bagay na madaling nakukuha dahil sa kanyang yaman. Noong nakarang mga taon, naging trabahador ng kanilang pamilya si Mark bilang kargador sa kanilang negosyo. Noon pa man, lihim nang may pagtingin si Maria kay Mark. Napakabait at napakakisig talaga ni Mark. Madalas na nasasambit ni Maria sa kanyang mga kaibigan. Halata namang gusto niya ako rin noon eh. Madalas kaming mag-usap at minsan nagpapahiwatig din siya. Nararamdaman ko yun eh. Totoo naman, dati ay may pagpaparamdam din si Mark kay Maria. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin nang makilala niya si Lara. Mula nang magkaroon sila ng relasyon, biglang tumigil si Mark sa anumang pagpapakita ng interes kay Maria. Ito ang mas lalong nakakapagpagalit sa dalaga. "Si Lara!" bulalas ni Maria sa isang gabi habang nagkakape sa kanilang marangyang sala. Dahil sa kanya, hindi na ako pinapansin ni Mark. Kung hindi siya dumating sa buhay ni Mark, malamang kami na ngayon. Sa bawat pagdaan ng araw, hindi mapigil ni Maria ang pagkainis kay Lara. Sa kanyang isipan, si Lara ang naging dahilan ng lahat ng kanyang pagkabigo. At dahil dito, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan para sirain ang reputasyon ng dalaga. Isang araw kumalat sa bayan ang isang balita. Isang chismis na nagsasabing hindi raw maganda ang kalidad ng pananahi ng tatay ni Lara. Naku, si Mang Goryo, hindi na raw maayos ang mga gawa niya. Parang minamadali niya na lang para sa pera eh. Bulong-bulungan ng mga tao sa palengke. Kaya pala masyadong mababa na ang presyo ng mga produkto niya. Alam ni Lara na isang malaking kasinungalingan ito. Sa kabila ng kalagayan ng kanyang tatay, sinusigurado naman nilang maganda pa rin ang kalidad ng mga ginagawa nito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga chismis. Ikinalat din ni Maria ang balita na si Lara raw ay nakikipaglandian sa mga lalaking may asawa na. Ay si Lara? Naku, narinig ko. Di ko nga inaakala na ganun pala siya. Madalas sambitin ng mga babaeng chismosa sa bayan. Sa loob ng maikling panahon, maraming sa mga kakilala ni Lara ang lumayo sa kanila. Ang mga dating bumibili ng pananahi ng kanyang tatay ay biglang naglaho. At ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay biglang hindi sumasagot kapag siya ay kumakaway. Anak, ano bang nangyayari?
Tanong ni Mang Goryo isang gabi habang magkakasama sila sa kanilang hapagkainan. Bakit parang biglang lumalayo sa atin ng mga tao? Napatingin si Lara sa kanyang tatay. Nakakunot ang noo sa pag-aalala. Alam niyang wala silang ginagawang masama, ngunit ang mga chismis na ikinakalat ni Maria ay tila malalim nang nag-ugat sa kanilang maliit na komunidad. Pa, hindi ko rin po alam kung paano nagsimula to. Wala naman po tayong ginagawang masama pero may mga tao po talagang gustong manira eh. Si Mark na noon ay madalas na pumupunta sa bahay nila ay hindi rin nakaligtas sa mga pang-iintriga. Mark, bakit mo piniling makasamang babaeng yan? Tanong sa kanya ng ilang mga kakilala. Ang dami namang mas magaganda dyan at mas maayos ang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Mark. Hindi siya nagpapaapekto sa mga chismis at lalo pang ipinapakita kay Lara na buo ang tiwala at pagmamahal niya para rito. Lara, alam ko ang totoo, huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapadala sa sinasabi ng ibang tao. Sabi ni Mark isang gabi habang hawak ang kamay ni Lara. Bagamat masakit para kay Lara ang sitwasyon, tanging ang pamilya, ang simbahan at si Mark ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Nanatili pa rin ang suporta ng mga pare at madre na kilala ang kanilang pamilya at alam ang kanilang hirap sa buhay. Sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot at pagod, lagi siyang bumabalik sa simbahan upang magdasal. Panginoon, bigyan niyo po sana ako ng lakas. Bulong ni Lara habang nakaluhod sa harap ng altar. Mga luwa ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga chismis na ito. Pero naniniwala po akong gagabayan niyo ako katulad ng dati. Habang unti-unting lumalalim ang problema sa kanilang bayan, alam ni Lara na hindi siya dapat sumuko. Sa kabila ng lahat ng kasamaan at intriga, meron siyang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. At yon ang pinakamahalaga para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan ng nagbunga ang pagmamahalan ni Lara at Mark. Si Lara ay nagdadalang tao. Bagamat malaking tuwa ang hatid ng balitang ito sa kanila, hindi maiwasang magpatuloy ang mga mapanirang chismis na ikinakalat ni Maria. Marami pa rin ang nagdududa kung si Mark nga ba ang tunay na tatay ng dinadala ni Lara. Sa kabila ng kanilang patuloy na pagpapaliwanag at pagtanggi sa mga maling paratang, ang mga chismis ay tila patuloy na tumatalim at bumabalot sa buhay nila. Dahil dito, napagdesisyonan ni Lara at Mark na magpakasal. Alam nilang ito ang makakapagpatigil sa mga intriga at makapagbibigay ng linaw sa kanilang relasyon. Ngunit nang marinig ni Maria ang balita, hindi niya napigilan ang kanyang galit at inggit. Ikakasal na sila? Bulalas niya sa sarili habang mahigpit na nakatayo sa harap ng kanyang salamin. Hindi pwede. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Lalo na si Lara. Siya ang dahilan kung bakit hindi naging akin si Mark. Gamit ang kanyang impluwensya at yaman, mabilis na nakaisip ng masamang plano si Maria. Alam niyang hindi na kayang magpapatay ng tao, pero sa tulong ng mga koneksyon ng kanilang pamilya sa mga doktor na kanilang kanegosyo, ay may natutunan siyang kakaibang paraan upang tuluyang mawala si Lara. Isang ideyang bumuo sa kanyang isip, isang plano ng pagpapanggap at kamatayan. Habang nag-iimbestiga si Maria, natuklasan niya ang mga gamot na pang-sedate ay maaaring magpatulog sa isang tao hanggang 8 oras. Sa sandaling iyon, ang kasamaan ng kanyang balak ay nabuo. Ipapasedate niya si Lara at ipapadeklara itong patay sa doktor na kakilala nila. Upang masiguradong mabilis itong maililibing at walang makakaalam, ipapalabas nilang may malubhang sakit si Lara. Dahilan para hindi na ito iburol at agad na ilibing upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kapag nailibing siya ng buhay, hindi ako direktang pumatay sa kanya. Naisip ni Maria. Hayaan ko lang siyang mamatay sa ilalim ng lupa at wala akong kasalanan. Hindi naman ako ang nagtulak o pumatay sa kanya. Sila ang naniniwala na patay na siya. Magandang plano to. Sa tulong ng mga taong nakapaligid kay Maria at mga doktor na binayaran, naisagawa nila ang plano. Sa isang pagkakataon habang naglalakad pa uwi si Lara, bigla itong nahilo at nawalan ng malay matapos siyang lapitan ng isang ali na agad tinurukan ng gamot na pang-sedate ang dalaga at iniwan ito sa gilid ng kalsada. Nang makita siya ng mga tao ay agad silang humingi ng tulong. Agad na dumating ang doktor na kasabwat ni Maria at idineklarang patay na si Lara. Ipinagkalat ang balita sa bayan na si Lara ay nagkasakit ng maluba at kailangang ilibing agad upang hindi makahawa sa iba.
Sa kabila ng lungkot at pagkabigla, si Mark at si Mang Goryo ay walang nagawa kundi sundin ang mga utos ng doktor at mga otoridad. Agad na inihanda ang paglilibing kay Lara at sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng mga kaibigan at kamag-anak na makapagbigay ng huling pamamaalam. Si Mark halos maubos ang mga luha habang si Mang Goryo ay tuluyang nakaupo, puno ng kalungkutan ng puso. Hindi pa dapat ngayon. Hindi pa. Bulong ni Mang Goryo habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mga pangyayari. Ang pari ng simbahan, ang padre na si Mateo, na matagal lang kilala si Lara dahil sa madalas nitong pagsisimba, ay tila may kutob na may mali sa nangyayari. Ang biglaang kamatayan, ang mabilisang paglilibing at ang kakaibang kondisyon ng sinasabing sakit ni Lara ay tila hindi tugma sa kanyang nakikita. Masyadong mabilis. Parang may tinatago eh. Bulong ng padre sa sarili habang nagmamasid sa mga pangyayari. Dahil sa kanyang pagdududa, lihim na gumawa ng hakbang ang padre. Bago pa man isara ang kabaong ni Lara, tahimik siyang naglagay ng isang maliit na CCTV camera sa loob nito. Ipinagpaalam niya ito sa pamilya na ang intensyon ay para sa seguridad ng katawan ni Lara. Ngunit ang totoo, nais niyang malaman kung may nangyayari nga bang kakaiba. Sa oras ng paglilibing na ginawa, 3 oras lamang matapos ideklarang patay na si Lara, halos bumigay si Mark sa sobrang sakit ng kalooban. Hindi ko siya makakasama. Hindi ko na makakasama rin ang anak namin. Bulong niya habang nakatayo sa tabi ng puntod ni Lara. Ang mga luhay patuloy na umaagaw sa kanyang mga mata. Kasama ni Mang Goryo, ang dalawa ay parehong halos wala nang nagawa kundi tanggapin ang sinapit ng mahal nilang si Lara. Habang bumababa ang kabaong sa ilalim ng lupa, tahimik na nananalangin ng padre. Hindi niya magawang isawalang bahala ang kanyang mga hinala. Kung may maliman sa mga nangyayari, Panginoon, gabayan niyo po sana ako. Tulungan niyo akong malaman ang katotohanan. Lingid sa kaalaman ng lahat, buhay pa si Lara sa loob ng kabaong. Sedated lamang siya at sa sandaling magising siya, matutuklasan niya ang nakakakilabot na katotohanang siya'y inilibing ng buhay. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Lara. Nararamdaman niya ang init at bigat ng hangin sa kanyang dibdib. Nang ibuka niya ang kanyang mga mata, nagulat siya sa napakadilim na paligid. Ang kanyang mga kamay ay kumakapa sa mga dingding ng makipot na espasyo at agad niyang nauunawaan. Nasa loob siya ng isang kabaong. Pawis na pawis, halos hindi siya makahinga at isang kilabot ang bumalot sa kanyang buong katawan. "Tulong! Tulong!" sigaw ni Lara. Ang boses ay nanginginig at halos pabulong na dahil sa kakulangan ng hangin. Pilit niyang sinisikap na kumawala. Sinisipa ang kahoy ng dingding. Ngunit walang sagot ang kanyang mga panaghoy. Naririnig lamang niya ang sarili niyang hingal at tibok ng puso na para bang tumitigil sa bawat segundo. Sa simbahan ng padreng si Mateo ay nagmamasid sa monitor na konektado sa CCTV na lihim niyang inilagay sa loob ng kabaong. Sa una, tila normal ang mga imahe. Ngunit nang mapansin niyang gumalaw si Lara, halos mapalundag siya sa gulat. "Diyos ko, buhay pa siya!" bulong ng padre, habang agad niyang kinuha ang kanyang telepono upang tumawag ng tulong. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang pinuntahan ng mga tao sa paligid ng simbahan at humingi ng tulong. "Si Lara, buhay pa siya! Kailangan natin siyang hukayin agad!" Malakas niyang sigaw habang naghahanap ng mga taong pwedeng tumulong. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong bayan. Nagmamadali ang mga kalalakihan kasama ang ilang nagtatrabaho sa simbahan upang hukayin ang bagong libing na si Lara. Sa bawat segundo, ramdam ng padreng si Mateo ang pressure at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Alam niyang oras ang kalaban at maaaring masuffocate si Lara sa loob ng kabaong kung hindi sila magmamadali. Habang patuloy ang pagsigaw ni Lara sa loob ng kabaong, nararamdaman na niya ang unti-unting pagkahilo. Hindi pa ako pwedeng mamatay," sabi niya sa sarili. Patuloy na kinakalampag ang mga dingding. Ngunit bumibigat na ang kanyang mga braso. Nararamdaman niyang nauubos na ang kanyang lakas at hinihila na siya ng kawalan. Samantala, si Mark at si Mang Goryo ay agad na tinawagan ng padre. Halos mabaliw si Mark sa narinig. "Buhay pa siya? Paano nangyari ito?" Napaiyak si Mark sa telepono habang mabilis siyang pumunta sa sementeryo. Si Mang Goryo naman, bagamat baldado, ay pilit na
nagpupumilit na sumama. Anak ko! Anak ko! Halos sumisigaw ito sa pagkagulat at pagkalito. Pagdating nila sa sementeryo, nakita nila ang grupo ng mga tao na hinuhukay na ang libingan ni Lara. Hindi mapigilan ni Mark na humagulhol habang hinihintay ang pagkakabukas ng kabaong. Lara, sandali na lang mahal, sandali na lang! Sigaw niya. Nagbabaka sakaling maririnig ito ng dalaga. Nang mabuksan ng kabaong, ang init at bigat ng hangin ay agad bumungad sa kanila. Halos walang malay si Lara. Nanginginig ang buong katawan at hirap na hirap sa paghinga. Agad siyang iniahon ni Mark at mga kalalakihan mula sa kabaong at nilagyan siya ng hangin upang makarecover. Lara, nandito na ako. Hindi na kita pababayaan, sabi ni Mark habang yakap-yakap ang umiiyak na si Lara. Ang dating tiwala sa sarili ni Mark ay nawala at sa pagkakataong ito, puro takot at lungkot ang makikita sa kanyang mga mata. Habang si Lara naman, humahagulhol ng walang patid, tila hindi makapaniwalang buhay pa siya. Akala ko, mamamatay na ako, bulong ni Lara habang mahigpit siyang nakayakap kay Mark. Samantala, si Mang Goryo ay halos mapaluhod sa tuwa at pasasalamat. Anak ko! Anak ko! Sigaw niya habang pinipilit na lumapit kay Lara. Iyak ng iyak ang matanda, puno ng pasasalamat na hindi tuluyang nawala sa kanya ang pinakamamahal na anak. Napapalibutan sila ng mga tao sa sementeryo at ang lahat ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang akala nilang wala ng buhay na si Lara ay muling binigyan ng pagkakataon. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya upang tiyakin na ligtas at maayos ang kalagayan ni Lara matapos ang nangyari. Habang inaasikaso si Lara ng mga doktor, lumapit ang padreng si Mateo kay Mark at Mang Goryo. Binabalik ko po ang lahat ng papuri sa Diyos. Kung hindi ko naramdaman na may mali, hindi ko kayo mabibigyan ng pagkakataong mailigtas si Lara, sabi ng pari, puno ng pasasalamat din sa kanyang naging kutob. Hindi lamang si Lara ang nailigtas sa araw na iyon, pati ang tiwala ng mga taong nagdududa sa kanilang pamilya. Napagtanto ng lahat na hindi sila karapat-dapat husgahan. Nagpapatuloy ang pagmamahal at katapatan nila Mark at Lara, ngunit sa kabila ng kanilang kaligtasan, nananatili pa rin ang tanong. Sino ang nagtangka sa buhay ni Lara? Habang si Lara ay bumabalik sa kanyang malay at lakas, ipinangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang buong katotohanan sa likod ng halos ikinamatay niya. Matapos makabawi si Lara mula sa matinding karanasan, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Agad nilang pinuntahan ni Mark ang doktor na nagdeklara sa kanya na patay na. Buong tapang nilang dinala ang kaso sa mga otoridad at mabilis itong inimbestigahan. Hindi na pinalampas ni Lara at Mark ang pagkakamali ng doktor na agad na idineklara ang isang kasinungalingan at pinalalapa ang sitwasyon sa kanilang buhay. Sa masusing pag-iimbestiga, lumabas ang katotohanan. Si Maria ang may pakana ng lahat. Siya ang nagplano ng pagpapanggap ng pagkamatay ni Lara at siya rin ang nag-udyok sa doktor na ideklara itong patay, kasabwat ang ilang tao upang ipalibing ng buhay si Lara. Gamit ang yaman ng kanilang pamilya, tinangka ni Maria at ng kanyang mga magulang na takpan ang kanilang kasalanan. Pinuntahan nila ang mga otoridad. Sinusubukang suhulan ng mga ito upang hindi na palakihin ang gulo, ngunit hindi na nila iyon napigilan. Ang balita tungkol sa pagkakalibing ng buhay ni Lara ay kumalat ng mabilis sa kanilang bayan. Mabilis na nakarating sa mga tao ang kabuktutan ni Maria at ng kanyang pamilya. Naging usap-usapan sa bawat sulok ng bayan ang kasamaan na ginawa ni Maria at unti-unti silang itinakwil ng komunidad. Habang tumatagal ang investigasyon, nahuli ang doktor at lahat ng kasabwat sa plano. Inaresto sila ng mga otoridad at ang bawat isa ay naharap sa mga kaso ng attempted murder at conspiracy. Si Maria na akala'y makakatakas sa parusa ay tuluyan ding dinakip. Nang malaman niyang wala ng paraan upang takasan ang kanyang pagkakasala, nagmamakaawa siya kay Lara at Mark. Lara, Mark, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Nagawa ko lang ito dahil sa sobrang galit at selos. Umiiyak na sabi ni Maria habang hinihila ng mga polis papunta sa sasakyan. Iyak nang iyak siya. Halos sumalik sa lupa. Patuloy na humihingi ng kapatawaran. Ngunit si Lara, bagamat may pusong mapagpatawad ay hindi na rin kayang kalimutan ang halos naging kapahamakan niya. Maria, muntik mo na akong patayin.
Mutik mo na akong ilibing ng buhay. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang isang taong kayang gawin ng ganitong kasamaan. Ang boses ni Lara ay puno ng sakit at katotohanan. Tinignan niya si Maria pero wala nang bakas ng simpatsya o awa sa kanyang mga mata. Si Mark na kasama ni Lara ay tahimik ngunit mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang minamahal. Hindi lang si Lara ang sinaktan mo, Maria. Pati ang anak namin. Pati si Mang Goryo, lahat kami. Hindi mo mababago ang ginawa mo. Nang marinig ni Maria ang mga salitang iyon, tila nag-iba ang kanyang pakikitungo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagsisisi ay biglang nagdilim at napuno ng galit. Si Lara! Si Lara ang dahilan kung bakit ko ito nagawa! Sigaw niya habang nagpupumiglas mula sa mga pulis. Kung hindi dahil sa kanya, ako dapat ang kasama ni Mark. Ako dapat ang mahal niya. Nagtangka pa siyang lumapit kay Lara, ngunit agad siyang hinila pabalik ng mga pulis. Sa sobrang galit, patuloy niyang isinisigaw ang mga paratang kay Lara. Hindi ikaw ang biktima dito. Ako dapat ang nandyan sa tabi ni Mark. Pero sa kabila ng mga sigaw ni Maria, tahimik lamang si Lara at Mark. Alam nilang tapos na ang lahat. Walang halagang mga salita ni Maria dahil alam nilang ang katotohanan ay nasa kanila. Nasa mga kamay na ng batas ang katarungan at makakamtan na rin nila ang katahimikan na matagal na nilang inaasam. Dinala na nga si Maria at mga kasabwat niya sa kulungan habang si Lara ay muling bumalik sa piling ng kanyang pamilya. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanilang lahat ng isang mahalagang aral. Hindi kailanman mananaig ang kasamaan at sa kabila ng mga pagsubok at trahedya, ang pagmamahalan, tiwala at pananampalataya ang magiging kanilang gabay upang magpatuloy. Lumipas ang mga buwan mula nang mailigtas si Lara mula sa halos madilim na kapalarang sinapit niya sa kamay ni Maria. Dahil sa pagkakabunyag ng kasalanan, unti-unting nagkaroon ng epekto hindi lamang kay Maria, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Bagamat walang direktang kinalaman ng mga magulang ni Maria sa plano, ang mabigat na paratang at ang masamang reputasyon ay tuluyang nakaapekto sa kanilang negosyo. Unti-unti itong nalugi at walang magawa ang pamilya ni Maria kundi isara ang kanilang mga tindahan at umalis sa bayan. Isang pamilyang dating kilala sa yaman, ngayon iniwan ng lahat. Dala ang bigat ng kahihiyan. Si Maria naman, matapos ang masusing paglilitis, ay nahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Sa unang araw ng hatol, nakita pa ni Lara si Maria na umiiyak habang hinahatak ng mga pulis papunta sa kulungan. Subalit sa kabila ng matinding damdamin, alam ni Lara na tama lang ang hustisya. Sana'y mapatawad mo ang sarili mo balang araw. Bulong ni Lara sa kanyang sarili habang minamasdan ang dating kakilala na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Kasabay ng mga pagbabagong ito, unti-unti ring naghilom ang sugat na idinulot ng mga chismis sa kanilang bayan. Maraming mga kapitbahay na minsang naging bahagi ng mga maling paratang ang bumalik sa kanilang pamilya upang humingi ng tawad. Patawarin mo kami, Lara. Masyado kaming nagpadala sa sabi-sabi. Hindi namin inisip ang mga nadulot ng aming mga salita. Sabi ng isang matandang babae habang nakayuko sa harapan ni Lara. Ngumiti si Lara bagamat dama ang bigat ng mga ala-ala. Matagal ko na ho kayong napatawad. Hindi ko hiling ang kasamaan para sa kahit na sino. At masaya akong natuto na rin tayo mula sa nangyari. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng katotohanan. Alam niyang ang buhay ay puno ng pagkakamali, ngunit mas mahalaga ang aral na napupulot mula rito. Sa mga sumunod na araw, isinagawa rin ni Lara ang pagpapacheck up upang matiyak ang kalagayan ng kanyang dinadalang sanggol. Kasama si Mark, magkahawak ang kanilang mga kamay habang hinihintay ang resulta ng mga eksaminasyon. Nang tawagin sila ng doktor, halos hindi makahinga si Mark sa kaba. Dok, kumusta po ang anak namin? Tanong ni Mark halos pabulong. Ngumiti ang doktor at tumango. Mabuti ang lahat. Wala kayong dapat ipag-alala, malusog ang bata. At wala akong nakikitang masamang epekto mula sa mga nangyari. Sa sandaling iyon, napaluwa si Lara habang yakap-yakap ang kanyang tiyan. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Si Mark naman ay humalik sa kanyang noo, puno ng pasasalamat sa magandang balita. Ito na ang bagong simula natin, sabi ni Mark habang mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Lara. Hindi nagtagal, nagdesisyon silang magpakasal. Simple lamang ang seremonya. Isinagawa sa loob ng simbahan kung saan sila madalas na nagsisimba. Ang padreng si Mateo,
Ang paring naging bahagi ng kanilang pagliligtas ang siyang nagkasal sa kanila. Ang Diyos ay laging kasama ninyo mula sa inyong mga pagsubok hanggang sa inyong mga tagumpay, sabi ni Mateo sa gitna ng kanyang isinasagawang seremonya. Hindi marangyang kasal ngunit punong-puno ng pagmamahal at tunay na ligaya. Nakasuot lamang ng payak na damit si Lara habang si Mark ay nakabarong Tagalog na hiniram mula sa kanyang kaibigan. Ang mga dumalo ay mga malalapit lamang sa kanila, pamilya, kaibigan at mga taong nasa simbahan na naging saksi sa kanilang pag-ibig at pagtitiis. Lara, sabi ni Mark habang nakatingin sa mga mata ng kanyang asawa. Pangako ko sa iyo, sa hirap at ginawa nandito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ngumiti si Lara habang ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ako rin, Mark. Kasama mo ako hanggang sa kamatayan, mahal kita. Natapos ang kasal sa pagbibigayan ng sumpaan. Walang magarbong handaan ngunit ang init ng pagmamahal at suporta ng mga naroon ay higit pa sa sapat para sa kanila. Bago matapos ang araw, lumapit si Mark kay Lara at sa padreng si Mateo upang magpasalamat. Padre Mateo, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami magkakaroon ng pagkakataon na mabuo ang buhay namin muli, sabi ni Lara, halos lumuluha. Inilabas naman ng padre ang kanyang mga kamay. Nagbiro habang hinihingi ang bayad nila sa ginawa niyang kasal. Mamaya niyo na lang iabot yung bayad ha, bibigyan ko kayo ng discount. Ngumiti ang padre at mahigpit silang niyakap pagkatapos. Pero lahat naman ng to biyaya ng Diyos. Ako lang ang naging instrumento siguro. Pero hindi ko rin alam eh. Pero ituloy niyo na ang buhay niyo at hanapin niyo ang tunay na Diyos. Naguluhan naman ang dalawa sa sinabi ng padre pero hindi na nila ito inisip pa. At ganun nga ang ginawa ni Lara at Mark. Bumalik sila sa kanilang simpleng pamumuhay, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Pero isang balita ang gumuho sa kanilang mundo. Ang padre na inakala nilang kanilang tagapagligtas ay nabalitaan nilang meron din palang isang malaking sikreto. Nahuli ito ng mga pulis dahil sa pang-aabuso sa kaban ng simbahan. At doon ay iniisip nila kung tama pa ba ang kanilang pananampalataya. Pero iisa lamang ang malinaw. Hahanapin ni Lara at Mark ang tunay na Diyos ng magkasama. At kasama na rin ang kanilang bagong miyembro ng pamilya. Ang batang biyaya sa kanila ng ama na pinangalanan nilang Glenn Rose. Sa uli, natutunan ni Lara ang mahahalagang aral ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, ang pagmamahal, pananampalataya sa tunay na Diyos at pagpapatawad ang tunay na mga haligi ng matibay na buhay. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat takbang, palaging may liwanag na naghihintay at sa gitna ng dilim, makakakita tayo ng daan patungo sa liwanag kung tayo ay magtitiwala at magmamahal at magpapatawad. Wika ni Mang Goryo sa kanyang bagong kasal na anak at sa asawa nitong si Mark.